Via Zoom si Ginoong Jay Sonza, isa pong veteranong broadcaster. Sir Jay, good morning! Good morning, Jade. Magandang umaga sa iyo, Edmar, at sa lahat po ng mga nakasubaybay sa SMNI. Ano bang reaksyon mo? Ano bang naging masasabi mo na ngayon ay tatakbong senador ating buting pastor, Pastor Apollo C. Quiboloy? Unang-una, nagpapasalamat tayo kay Pastor for acceding sa panawagan, no? At panambitan ng from my end, no, about 45,000 people na nagpadala ng mensahe sa kanya over the last 3 weeks na humihiling sa kanya na pumalaot sa practical politics upang magkaroon ng sanity, maibalik ang sanity at katinuan sa Philippine Senate. Mula kina Ninita Tapia ng Batangas hanggang sa mga tawag ni na Mila de la Cruz ng Malabon at Pangasinan at iba pa na mga OFWs na patuloy na nagpapadala ng mensahe, at ito naman ay nare-relay natin kay Attorney Mark Tolentino over the last 3 weeks, Jade. Opo, yung mga kasamahan, mga kaibigan po ninyo, nung narinig po nila itong balita na tatakbo si Pastor, dahil po nga may mga nagme-message nga sa atin, at tatakbo pala si Pastor, na-surprise sila. Nagulat din ba, Sir Jay? Hindi sila nagulat kasi ang katotohanan yan, sabi ko nga, 3 linggo na sa lahat ng mga post na inilalagay natin sa social media ay every time na nakikita nila yung litrato at saka mga issue na talakayan, no, including the case, ay sinasabi nila sana tumakbo si Pastor, ano? At iba pang mga matitinong Pilipino katulad nila Attorney Bondok, no, para magkaroon ng kaayusan sa Senado na hindi na nagmumukha ng parang teatro nitong mga nakalipas na 2.5 taon na Jade. Opo, at ano naman po ang inaasahan ninyo? Paano kaya mababago ng buting pastor ang Philippine politics, lalo na sa mundo ng politika nga dito sa ating bansa? Well, unang-una, magkakaroon ng spiritual sanity, no? Diyan sa Senado. Siguro, unang-una, ang wala ka naman talagang may sasabing mapupuna, no? Sapagkat pag sinabi mong ang ano lang kasi ang impresyon ng tao, lalo na itong mga nagdaang ilang linggo na puro mapaghahanap buhay, pagkakaperahan at kung ano-ano pang nakikita natin, sa karanasan naman ng Pilipino, lalong-lalo na ng mga, hindi lang ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, kundi pati yung mga observers, no? Nakikita nila kung gaano ka tino yung pamamalakad dyan, ano? Dahil nga maraming nagsasabi pa, bakit sila dyan sa, ang ganda-ganda ng takbo ng buhay nila dyan, pati mga simbahan nila, pati mga Glory Mountain, nagkagaganda, pati yung mga nakakapagpatayo sila ng gym, nagkakaroon ng mga aeroplano, ng helicopter. Isa lang naman ang palatandaan niya na yung lahat ng lilikom na pondo ng organisasyon nila, Pastor, ay napupunta talagang inilalapat, no? Pangalawa, yung disiplina, no? Nakita naman natin yan, saksi ang buong mundo, hindi lang Pilipinas, kung gaano kadisiplina na yung disiplina pinakita over the last 16 days, no, na nagkaroon ng siege diyan sa loob ng New Jerusalem, no, diyan sa Kingdom of Jesus Christ religious compound, no. Wala kang makitang anong tawag nito na mapupuna mo o masasabi mo na hindi ka nais-nais na disiplina ng mga miyembro. So what we are saying here is, kung yan, pwede naman palang gawin on a community, it is not difficult to do it on a national perspective. Ang kailangan lang siguro ay yung talagang leader who could walk the talk, no, so to speak. At si Pastor Quiboloy exemplify that leadership, no. Ngayon, narinig ko doon sa mga pahayag ni Attorney Tolentino habang ina-explain niya yung legislative agenda ni Pastor Quiboloy na priority, lalo-lalo na yung
yung health concerns. Alam naman natin sa Pilipinas, naku po Panginoon, kung talagang baka hindi ka malang makakita ng doktor. So ito ang kagandahan niyan kung magiging senador si Mr. Kibuloy, si Pastor Kibuloy, ay magkakaroon na ng kabagang si Senator Bongo, who is now the chairman of the Health Committee, para maisulong yung mga panukalang batas to address this particular concern, no, yung concern sa kalusugan ng mamamayang Pilipino, Jade.